Sokot 1986 at Langit-ngit. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Lumayo ka. May baril ako. Baka makalabit ko to. Ano yung nahulog? Baka pusa lang, mahal. Huwag mo nang pansinin. Malaki nga, malawak ang loob, pero yung iba dyan hindi naman natin nakikita. Hi po, admin. Ako nga pala si Anggi. Magbabahagi po ako ng experience naming pamilya sa aswang. Grade 4 ako nang maranasan namin ito. Lumipat kami noon sa liblib na bahagi ng Sokot, Mindanao noong nabubuhay pa ang aking ama. Binalot ng kababalaghan ang aming unang mga araw ng pagtira sa lugar na yon. Ayon na rin sa aming mga magulang dahil hindi pa namin batid ng aking kapatid sapagkat kami maliliit pa lamang noon. Napakadilim at malawak na kapatagan ang lugar na ito. Ang hanap buhay pala ng aking mga magulang ay ang maglako ng mga gulay, isda at kung ano-ano pa na binibili nila sa palengke madaling araw pa lang upang siguradong presko ang makukuha. Kung minsan naman, dinadirect nila yung mga nagtatanim talaga na magsasaka. So ayun na nga po, 1 oras mahigit ang biyahe papuntang palengke mula sa amin. Pero kinakailangan pa maglakad ni Papa papunta naman sa sakayan. Nang 1 oras kulang-kulang sa kadahilan ng sa looban pa ang bahay namin. Meron kaming isang kapitbahay. Siya yung may-ari ng maliit na bahay at lupa na inuupahan namin noon. Dadalawa lang kaming bahay doon dahil wala pa masyadong naninirahan nung time na yon. May mga kapitbahay na iba pero malalayo po sila. At kaya napili ni Papa na doon manirahan ay sa kadahilan ng mura lang po ang paupa sa kanya, tapos kaibigan ng kaibigan niya ang may-ari ng bahay doon. Mahirap sa umpisa buhat ng malayo ang paaralan. Maglalakad din ng mga siguro 30 minutos. Wala kaming kuryente kaya madilim tuwing gabi pero katagalan nun ay nasanay naman kami. Nagtagal ng 2 taon ang paninirahan namin doon. Ngunit ayun nga, sa umpisa ay maraming kababalaghan ang nangyari. At eto na nga po, lagi kaming iniiwan ng aming mga magulang tuwing madaling araw. Ihinahabilin na lang kami kay Nanay Carmen na may-ari nung bahay at lupa. Kami naman po ng aking kapatid ay umaga nang nagigising. Minsan, nagkausap si Manang Carmen at ang aking ina. Pinuntahan siya sa bahay at yun nag-usap silang tatlo ni Papa. Nabanggit ni Manang Carmen na sa susunod, huwag daw kami iiwan sa bahay ng kami-kami lang ng madaling araw. Pagkukwento kasi nito, kaninang madaling araw daw nung pag-alis ni Mama at Papa, naisipan niyang silipin kami sa aming bahay. Mga 4:00 na umano yun ng madaling araw. Mula sa bintana ng bahay niya, tinignan niya muna ang bahay namin. May napansin siyang babae na nakatayo sa may bintana na madungis daw ito na parang may sinisilip sa aming bintana sa loob. Kami ng kapatid ko ang sinisilip nito malamang sapagkat kami lang naman ang natutulog doon at naiiwan. Ayon kay Manang Carmen, nakadamit ng itim ang matandang babae, magulo ang buhok. So kinuha niya po yung kanyang baril. Yes po, meron pong baril si Manang Carmen sa bahay niya bilang pangdepensa kasi nag-iisa lang po siyang naninirahan doon. Yung anak niya kasi na 2 nagtatrabaho sa ibang lugar at may mga sarili ng pamilya. At yun na nga, nang makuha niya ang kanyang baril na 45, lumapit siya sa bahay namin at nagkubli sa mga halamanan na nagsisilbing bakod doon. Pinagmasdan muna niya ang matanda kung ano ang ginagawa nito. Ilang sandali pa'y nakita niyang dahan-dahan itong naglakad. Umikot sa bahay hanggang sa hindi na niya maaninag. Nagstay lang muna si Manang Carmen.
Makaraan ng ilang minuto, halos panawan daw siya ng ulirat pagkukwento pa nito dahil pagtayo niya at paglingon. Nasa likuran na niya ang matandang kani-kanina lang ay nasa tabi ng bahay namin. Halos dumikit daw ang kanilang mukha sa sobrang lapit nito. Pagkakalarawan pa ni Manang Carmen, buhaghag ang buhok at sobrang gulo. Pula ang mga mata tapos tumutulo ang laway sa maumbok nitong bunganga. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Lumayo ka, may baril ako. Baka makalabit ko to." Ngunit tumitig lang ang matanda sa kanya. Tinutukan ni Manang Carmen ang baril pero hindi ito natitinag. Hindi niya rin binaril kasi ayaw niyang makapatay ng tao. Kumbaga, panakot niya lang daw yun. Ngunit kung aatakihin daw siya, siguradong kakalabitin niya ang gatilyo. At dahil hindi naman siya sinaktan, nakatitig lang. Si Manang Carmen na lamang ang umatras at sinabihan ang matanda na umalis na. Tumalikod naman ito at ugod-ugod na naglakad palayo. Ang ipinagtataka pa niya nun, bakit sobrang hina raw ng boses na lumalabas sa kanyang bibig. Sabi ni Manang Carmen kay Mama, aswang daw ang matanda na yun na tingin niya kami ng kapatid ko ang pinupuntirya. Nanlambot daw talaga mga tuhod niya nun, sir, at nanginginig. Na halos hindi na magawang makatakbo sa takot at gulat. Simula nun, nagpapaiwan na si Mama tuwing madaling araw upang bantayan kami. Sa pag-aakala nila na kaming magkapatid ang pinag-iinteresan ng babaeng aswang. Isang madaling araw noon, habang gumagayak ang aking ama, nakarinig sila ng malakas na lagabog sa bubungan ng aming kusina sa may likod ng aming bahay na parabang may nahulog na kung anong mabigat na bagay. Sa sobrang lakas nito, napahinto si Papa sa kanyang ginagawa. "Ano yung nahulog? Baka pusa lang, mahal. Huwag mo nang pansinin." Maya-maya pa ay dahan-dahan itong naglakad sa bubong. Ayon pinuntahan na ni Papa, hinanap. Hindi niya nakita. Makaraan ng ilang minuto ay may humuni naman di kalayuan na hindi nila mawari kung anong uri ng hayop. Napakalakas daw nito na unang beses nilang marinig sa tanang buhay nila. Kami naman ng kapatid ko pagkukwento ng aking mama, mahimbing lang ang tulog. So ayun na nga, hindi na lang nila pinansin. Si Papa pumunta na sa pamilihan para magkompra. Nang araw din na yun, Sir Alex, sabi ni Manang Carmen, narinig niya yung malakas na lagabog sa bubong ng bahay namin kaya pinapaingat niya kami. Baka kinukursunada umano kami ng aswang dahil bagong lipat kami sa lugar, lalo na kami ng kapatid ko. Kung tutusin, sobrang liit pa ng kapatid ko noon kahit na grade 2 na siya. At yun na nga po, bigla na lang nagkasakit si Papa pero hindi siya tumigil sa pagtatrabaho para masuportahan kami sa aming mga pangangailangan. Yung aswang naman po na sinasabi ni Manang Carmen, wala pong ideya si Papa kung ano ang hitsura noon. Basta ang sabi lang, buhaghag ang buhok, maumbok ang bunganga, pula ang mata. Basta aswang, yun daw po ang pagka-describe ni Manang Carmen. Hanggang sa nagkwento na rin si Papa na ayon sa kanya tuwing maglalakad daw siya ng madaling araw papuntang sakayan ng jeep, meron daw po siyang nakikita na matandang uugod-ugod kung maglakad. Pero hindi niya ito nakita ng malapitan gawa ng hindi daw po lumalapit naman sa kanya. Pero kinukutuban siya ng masama sa aura nito dahil parang may kakaiba umano sa matanda. Madalas daw niya itong nakikitang naglalakad tuwing madaling araw. Pag-aakala pa nga niya nung una, tagaroon lang. At nang ipinadescribe ni Manang Carmen, ayun, malamang ito raw ang matandang aswang na nakita niyang nakatingin sa aming bintana.
Tinutuban ng masama si Papa, kaya magmula noon, nagdadala na siya ng patalim sa kanyang bag. Isang madaling araw pa tulad ng dati ay muli niyang nakita ang matandang iyon na uugod-ugod na naglalakad sa kalsada na malapit sa poste ng ilaw. Dito nakita ni Papa ang itsura. Ang mukha umano ng matanda, pula ang mata, pero ang isa lang ang nakikita niya dahil natatabunan ng magulong buhok yung isa. Patungo sa kanyang direksyon pero may jeep na nun kaya sumakay na si Papa. At habang binabaybay ang kahabaan ng kalsada, merong isang pasahero na hinintuan ng driver ng jeep. Pagtingin ni Papa sa labas, sobra ang pagtataka niya dahil yung matanda ay nandoon po sa labas ng jeep, nakatayo sa gilid ng kalsada na nakatitig sa kanya. Paano naman makakarating ang isang matanda na hindi naman sumakay ng jeep? Ang layo-layo na ng binyahe nila Papa. Maliban na lang daw siguro kung nakakalipad ito. Masama na ang kutob niya noon. Turan pa ni Papa, hindi kaya siya ang kinukursunada ng matanda? Matapos noon, lumalala ang kondisyon ng aming ama. Namamanas na mga paa niya kaya ipinatawag ni Manang Carmen ang sikat na albularyo sa kabilang barangay. Tinawa si Papa, ayun. Nakumpirma inaaswang nga siya. May mga ritual na ginawa ang albularyo. Tapos may pinagawa sa kanila ni Mama. Pinagabihan lang po noon ay parang himala lang na biglang naglaho ang manas ni Papa sa mga paa nito. Nawala ang kanyang mga iniindang sakit sa katawan at panghihina hanggang sa tuluyan po siyang gumaling. Binigyan siya ng pangontra, ganun din si Manang Carmen. Simula nun ay hindi na naulit ang nangyari. Hindi na nakikita ni Papa yung matandang uugod-ugod na maglakad sa kalsada ng madaling araw. Natakot ito sa mga pangontrang suot-suot niya sa katawan. Yun po sir ang kwento ng aking mga magulang na hinding-hindi nila malilimutang karanasan sa aswang sa isang bayan sakop ng Sokot. Hanggang dito lang po ang kwento. Maraming salamat. Ako nga pala si Anggi. Second story, Langit-ngit. Hello po Sir Alex. Ako nga pala si Popoy. First time ko po mag-share ng creepy experience ko dito dahil nainganyo po ako sa iba na nagsishare din ng mga short stories dito. Sisimulan ko na po. Nangyari ito way back 2014. Summer that time at nagbakasyon ako sa lugar ng mama ko sa probinsya nila. Magkasundo kami ng pinsan kong si Michael. Matagal din kami na hindi nagkita. Pagdating doon ay nalaman ko mula kay tita, nanay niya, nagtatrabaho pala siya sa mag-asawang Pinay at foreigner. Yung Pinay ay kapitbahay lang din nila doon na mabait. Nagbabantay siya sa malaking bahay at lupa nito. Matagal kaming walang communication kaya nang sumulpot ako bigla sa kanila ay agad na pinasundo si Michael ng kanyang nanay. Pagdating nito, ayun, sobrang saya naming dalawa dahil nagkita-kita muli sa tagal ng panahon na lumipas. Ayon sa kanya, aalis daw ang amo nilang mag-asawa papuntang ibang bansa at mga 1 month daw bago makabalik. Nagpaalam siya sa kanyang amo. Pinayagan na magstay kami sa bahay ng mga ito kasi wala akong ibang kasama sa lugar. Okay lang naman daw dahil may dagdag bantay. Ginawa pa naman akong tagabantay din. Pero okay na okay kasi meron po kaming libreng pagkain doon. Mabait kasi yung babae. Kapitbahay lang din nila doon na yumaman.
So ayun na nga, masaya kami. Ang laki ng bahay, grabe. Iba talaga pag mayaman. Sobrang nakakamangha pagmasdan ang loob nito. 4 kami roon kasama yung 2 katrabaho niya. Ang isa nun babae pero naging lalaki. Basta yun na yun. Sabi nung mga kasama ni Michael, malaki nga ang bahay pero may nagpaparamdam daw dito. Natawa lang ako kasi akala ko'y tinatakot ako ng mga loko, sir. Sabi kasi ng pinsan ko mga siraulo daw ang 2. Pero parang natakot din ako kasi yung mga tunog ng pintuan doon, nakakakilabot din talaga. Yun bang lumalangit-ngit kapag bubuksan at isasara. Sabi naman ni Michael, sa ilang linggo niya raw doon na naninilbihan, wala naman daw nagpaparamdam kaya wag daw matakot sa sinabi ng 2 dahil tinatakot lang ako. Nang gabi po na yon, doon kami natulog sa malaking kwarto sa ground floor. Ang bilis lang ng oras, kako. 10:00 pasado na pero hindi pa rin ako inaantok. Samantalang yung 2 sa gilid na kapwesto ay dinig na dinig namin ang mga hilik. Magkahiwalay kami ng higaan noon. Katabi kami ni Michael. Magkatabi naman yung 2 katrabaho niya. Hindi ko alam kung nanibago ba ako kasi ako po yung taong kapag pipikit ay makakatulog agad. Ngunit doon, hindi po ako dinadalaw ng antok. Naiisip ko yung sinabi ng kasamahan ni Michael na may kasama daw sila sa bahay na yon. So nagsisipi lang ako noon habang nakatalukbong. Inabutan ng 12:00 ng gabi. Wala, hindi pa rin nakatulog. Maya-maya pa, may naririnig akong parang mga paa na naglalakad ng padabog sa labas ng kwarto namin. Yung mga paa, sir, na yun bang nakapaa lang talaga, walang tsinelas. Si Michael noon ay wala na tulog na talaga ng mga sandali na yon. At makaraan pa ang ilang minuto ay parang lumaki ang aking ulo at parang lumutang ako dahil bigla na lang dahan-dahan na binuksan ang pintuan sa aming kwarto. Una, yung pihitan ang nadinig ko na talagang gumagalaw ito, tapos unti-unti siyang binubuksan at nanlalamig talaga ang aking batok na parang nananayo na ang lahat ng aking buhok dahil naririnig ko po ang langit-ngit nito. Grabe lang na karanasan, Sir Alex. Halos gusto kong mahimatay ng gabi na yon para lang sana hindi marinig ang nakakakilabot na tunog na yon. Ang ginawa ko sa umpisa, ginising ko si Michael, ngunit hindi po talaga siya nagigising. Malakas pa din hilik nito, pati na yung 2 sa gilid, para silang nagsasagutan. Hindi ko rin kayang tignan kung ano at kung sino ang bumubukas ng pintuan kasi binalot na ako ng takot kaya hindi na lang ako gumalaw at kunwari ay tulog na. Makaraan ng ilang minuto, biglang sobrang lamig sa paanan ko na akala mo may malaking yelo sa tabi nito. Ilang sandali pa, nang sa di inaasahan ay meron pong kumalabit sa aking kamay. Grabe, sir. Kahit ngayon naninindig ang aking balahibo habang sinusulat ko ito. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko noon dahil sobrang natatakot na talaga ako. Parang puputok na ang aking dibdib sa lakas ng kabog nito. Hindi ko talaga pinansin. Bahala ka sa isip-isip ko pa. At ang ginawa ko, nagdasal po ako ng paulit-ulit. Maniwala man kayo o hindi, 2 beses po, sir, na binagsak ang pintuan ng kwarto. Ang nakakapagtaka pa nun, hindi man lang nagigising ang mga kasamahan ko sa loob. Parang ako lang talaga ang pinaramdaman. Halos mamatay na ako sa nervyos nun pero pinilit ko pa rin talaga ang aking sarili na kumalma. Tinuloy-tuloy ko lang ang pagdarasal at paulit-ulit hanggang sa nawala po ang pagpaparamdam.
Hindi ko na namalayan, nakatulog na pala ako. Kinabukasan ay kinuwento ko sa kanila ang nangyari. Walang naniwala, sir. Tinawanan lang nila ako. Imposible raw na hindi sila nagising noon sa lakas ng lagapak ng pintuan. Inulit ko kasi yun para malaman nila at marinig kung gaano talaga kalakas. Ayun, hindi talaga sila naniwala sa umpisa. Pero ang pinsan ko, alam kong naniniwala siya sa mga sinabi ko pero ayaw niya lang na ako'y matakot. Wala naranasan ko mismo kaya nang dahil sa pangyayari ay umuwi ako sa amin, sir, agad-agad. Nang araw din na yon. Bahala kayo dyan basta ayoko nang matulog sa malaking bahay. Kinabukasan ng hapon, tumawag ang aking pinsan. Ayaw na rin nilang matulog sa bahay na yun, sir, sa gabi dahil pati sila hindi na pinapatulog ng kung anong elemento na nakatira sa bahay na yon. So, fast forward noong pinabuksan daw ang CCTV pagdating nung may-ari. Sus, grabe. Yung time na doon ako natulog, kitang-kita po sa kamera ang anino ng hindi matukoy na nilalang na nagbukas sa kwartong aming hinihigaan. Pati ang 2 beses na pagbukas-sara ng pintuan na parang nagdadabog ay nakuhanan din po pero walang katao-tao. Dahil sa pangyayari na yon ay pati yung pinsan ko po ay umalis na rin sa bahay. Dati, hindi ako naniniwala sa mga multo-multo na yan. Ngunit dahil sa karanasan ko na iyon, ako mismo, nagbago po ang aking paniniwala. Na magpasa hanggang ngayon po, nananariwa pa rin sa aking isipan, naaalala pa din ang karanasan tuwing makarinig ng langit-ngit. Hanggang dito na lang po, Sir Alex. Maraming salamat, Popoy. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating mga members, no, mga kaibigan na walang sawang sumusuporta po sa atin kahit sa ganitong paraan po. Ayan, binabati ko unang-una sa bagong nag-join si Ma'am Jean. Kay Jim Semilia, 32 months member na. Jaber Amindato, 3 months. Susan Dorn na 7 months member na. Kay Jonizel Alviola, 27 months, Cheng's Channel 16. Kay Samantha Cruz na 7 months member na. Ayan, thank you po Ma'am Samantha Cruz dahil sa kanya po yung pinakamahal na member, no? Idol ang tawag. Thank you po. Kay Luis Elmido na 26 months member na, Rancid Horror Story 7. Kay Jeffrey Bunyad, 26 months member na. Rose Kim na 18 months member na. Mike, 33 months. Last but not the least kay Madam Rosary Jayarante, 9 months member na. Ayan, maraming thank you po sa inyong lahat mga kaibigan sa walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programa. Siyempre yung pag-show ng support sa pamamagitan ng membership. Again, taus-puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat. God bless po sa inyong lahat and advance Merry Christmas. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.